So welcome guys sa ating live market update. So tingnan natin ang nangyari sa market, no, lalo na sa gold last week. So titingnan natin sa higher time frame or sa monthly time frame, no. Makita natin na nagre-range lang yung yung gold dito, no. Makita natin ilang months na tayo nasa range na ito. So makita natin yung formation ng candle. So if titingnan natin yung for the past month, no, na nagkaroon ng rally or strong bullish momentum sa gold. And ngayon, we are anticipating na higher time frame pullback, nakita natin dito na nagkaroon ng pullback, no. So yung previous week is nagkaroon rin tayo ng pullback dyan, and right now is naka-recover na ang gold. Tingnan natin sa lower time frame. So makita natin dito yung previous week, no, August 14, nakita natin nagkaroon ng bearish move dito. So combine natin sa trading system, may sell signal sa taas. Then nakita natin bumaksak hanggang dito, na yun naman naka-recover ang gold. And nung Friday nagkaroon ng bullish spike, no, dahil yun sa nangyari nung Friday, no. So mostly yung movement na to is dahil yan sa fundamentals. So dapat alam natin yung mga major impact ng mga fundamental catalyst kung bakit gumagalaw yung price sa market. So based sa trading system, meron tayong buy signal dito ng prior day. May buy signal tayo dito, non-repaint yan, no. So if may lumabas sa signal, dyan lang siya lalabas. So tingnan natin nung nangyari ng previous week. So dito nung August 20, nung nag-drop yung gold, naka-recover siya, nakita natin nag-bullish move, no, almost 370 pips. Dito naman nag-pull back. So if naghahanap tayo ng buy position sa gold, so best entry if after mag-pull back, no. Example ng pullback. So ito yung example ng pullback, guys. So makita natin after mag-bullish move. So if maghanap tayo ng entry ng buy, so wait natin mag-pullback, and ito yung example ng pullback move, no. And then combine natin sa trading system, may buy signal dito. Ibig sabihin, kaya lumalabas yung buy signal, ito yung best entry for buy position, no. And nakita natin nag-bullish move siya ng almost 200 pips. And dito naman tumaas na yung gold. So ano ba yung expectation natin for this coming week, no, sa gold? So tingnan natin yung economic data report, no. Dapat alam natin yung mga key data report na papagalaw sa market, lalo na sa USD, no, dahil malakas yung impact nito sa gold market. So for this week, meron tayong key data. Tingnan natin. So wala siya, consumer confidence. So Wednesday naman, meron tayong wala masyadong key data sa USD. And sa Thursday, meron tayong GDP, no, initial jobless claims. Sa Friday naman, meron tayong PCE and Chicago PMI. Kung napapansin nyo, guys, madaming data. So dapat marunong tayong mag-identify kung alin dito yung mga key data report na nagkakaroon ng impact sa market. So mostly kasi dito yung mga data natin is irrelevant, no, kaya dapat marunong tayong magbasa, mag-interpret kung ano yung mga key data. So ayun yung mostly tuturo natin sa fundamental course, kaya aralin natin yan, no, yung mga fundamentals sa tuturo natin. So tingnan natin nangyari sa Euro USD, no, USD index. So alam naman natin na ilang weeks na tayo, ilang months na tayo bearish sa USD, no. So bearish sentiment tayo sa USD. Makita natin sa daily time frame sa Euro USD, no, nag bullish move previous months, no.
nagkaroon ng rally sa Euro USD, no. So sobrang hina ng USD recently, no, lalo na dito nung nag-drop, no, naka-recover agad ang Euro USD nung July 30 hanggang dito. Makita natin almost 340 pips yung bullish move, no. So yung trading system natin guys, pwede mo rin gamitin yung mga signal sa mga swing trades, no, dahil yung signal is mas mataas yung accuracy niya sa higher time frame, no. Mas solid yung price action compare sa lower time frame na madaming false signal. So sa trading system guys, meron siya yung mga signal sa lower time frame. Makita natin dito sample ng mga sell. Makita natin na mostly yung signal is nakadepende na yan sa trend or structure ng market, no. Example, if yung Euro USD is bearish market structure, mostly lalabas lang ng signal ay sell signal, no. So mostly yung signals natin naka-record dito. Gold and Bitcoin na lang yung i-record natin dahil mostly kasi yung mga USD pairs is parehas lang siya sa Euro USD na market, no. So tinanggal natin yung Euro USD, Nasdaq at yung Pound Yen. So masyadong madaming signals para i-record natin. Kaya yan na lang muna. So makita nyo dito yung statistic ng signal result. Makita natin dito. So lahat yan naka-record. If titignan nyo dito sa signal channel natin. So lahat yan naka-journal sa Discord natin. Makita nyo yung kung kailan lumabas yung signal, kung anong price yung signal, no. So lahat, madami yan. And pwede nyo rin tingnan yung previous result ng ano. Nag-start tayo ng July pata o nag-start tayo dito. So nag-start tayo dito mga 80 trades hanggang sa almost 400 trades or signal, no. Nasa 67% win rate. So lalo na if i-combine natin sa fundamentals, no, marunong tayong mag-identify ng price action, mas tataas yung accuracy na pag-trade natin, no. Hindi lang blindly following signals, dapat combine rin natin sa tinuturo natin sa trading course natin. Price action, market structure, fundamentals, no, and economic data report. Lahat yan tinuturo natin, no. Dapat combine natin lahat yan para ma-identify yung best trade setup, no, or probability, no. So sa gold, so ano ba yung expectation natin for this week? So possible magkaroon tayo ng minor pullback, no. Then ulit magkakaroon ng bullish move, no. So depende kung anong key level yung tatamaan dyan. So depende for next week. If so mostly sa 3345 key level yung mas prefer natin na mangyari. Almost 50% ng bullish spike yung pullback move, no. If magkaroon ng bullish momentum, dun tayo maghanap na for best entry ng buy trades, no, lalo na if swing trader ka. So possible i-retest yung key level dito. So if we are anticipating pullback, it doesn't mean na maganda mag-sell, no. So dapat marunong ka mag-base sa experience mo kung maghanap ka ng sell setup, no, against sa trend and fundamentals. So pwede mo naman i-trade yung sell, no, if may nakita kang opportunity, no. Pero if we are looking for pullback, mas maganda maghintay ng pullback, then mag-enter tayo ng buy position after mag-pullback, no. So bukas ay Monday na. So yung anticipation natin pullback muna. So or breakout dito sa taas sa 3380 level.
mag-breakout yan or pullback sa, ilagay natin kung anong 3,350 or 2,340 key level. So ayun yung mga price level na titingnan natin. So sa trading system guys, automatic na yung key levels natin. Makita natin may mga key levels sa baba and dito. So mostly tinuro natin yan dito sa course natin kung paano gamitin yung trading system. So if students ko na kayo, aralin nyo yung trading system and yung price action na webinar natin, no? Para mas maintindihan pa lalo kung paano gamitin yung trading system. So sa Bitcoin naman, recently alam natin nagkaroon ng pullback, no? After mag-create ng all-time high. So makita natin na yung Friday, no? Nag-bullish move, may buy signal, tumaas, and may sell signal naman, and nakita natin nag-pullback na siya. So ito yung gusto natin mangyari, no, sa gold, no? Nangyari na sa Bitcoin. Na mag-pullback muna, then doon ka maghanap ng buy setup, no? So yung pinakaiba kasi yung Bitcoin, yung crypto market kasi open siya kahit weekend. So sa Bitcoin, kaya natin yung pullback. Sa Ethereum naman, alam natin na nagkaroon ng all-time high ang Ethereum, no? Kung compare natin sa Bitcoin, so yung bullish move na to is almost 20% yung tinaas. Compare mo sa Bitcoin is nasa 2% lang yung tinaas, no? So if itong dalawang asset na crypto na i-trade mo, if naka-buy setup ka, mas maganda i-trade yung Ethereum, no? Dahil mas malaki yung return or mas malaki yung movement, no, sa price. So ayun lang sa market update natin sa gold, Bitcoin. Sa DXY naman, so pullback, so siguro recover yan next week, no? Pullback, then mag-hold below sa key level, siguro continuation, no, ng bearish move sa USD. So adapt na lang sa fundamentals and sa sentiment for next week, no? So may question kayo guys sa market update natin, pwede kayo magtanong.